Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin ay yung ano ba yung experience ko no sa paglalaro ng Kabal Infinite Combo C server in 1 month. So kasi isang buwan pa lang naman itong game nung nilaunch last November. So dito i-breakdown natin yung mga cons and pros na mga nakita ko dun sa mismong game. And ito based ito sa experience guys disclaimer lang, opinion ko ito dito sa mismong game dahil matagal na tayo naglalaro ng game, no? Lahat ng Kabal version na laro ko na guys. And gagawa ko ng honest review itong game na to, no? So kung may mga opinion kayo, let me know dyan sa comment section. So before tayo mag-start, ito nga pala guys is yung ating UG phone, no? Emulator siya guys na ginagamit here in the Philippines and sa ibang country. So yung mga nilalaro natin, so pwede siya dito sa UG phone. So check this out. Would you like to play games like Night Crows, ROX, Roblox, and so on, but your phone cannot AFK in them? UG Phone is the optimal solution. On UG Phone, you can 24/7 AFK non-stop. Just one click to AFK and level up your characters. Your games will still run continuously even when you are sleeping or working. You can also play multiple games or accounts at the same time. Choose device and server according to your needs. We have the advantage of affordable price, low latency, and stable connection, and have successfully established servers that cover the globe. We have over 1 million users from all over the world. Many video creators on YouTube, TikTok, or Instagram also choose UG Phone for gaming. There are abundant activities and gifts every month. Customer service and administrators are dedicated to serving you. Many of our users have also given positive feedback of 5 stars. Download UG Phone on Play Store, App Store, or Windows Store now. The best game tool for 24/7 AFK. So now guys, ito na. Yun yung UG phone, no? Ilalabas natin sa screen yung aking invitation code. And yung code nasa description at saka dyan sa ating comment section. Nandyan na rin sa comment section yung ating, meron silang Christmas sale, no? Para makita nyo din and mas mababa yung price for the user, no? Tsaka may mga promo pa sila every month. So let's go back into this video. So guys, dito nga pala pros and cons, no, sa based sa experience ko. So disclaimer ulit, wala tayong meant na masiraan or kung may maapektuhan man dun sa mga comments natin, since lahat ng versions naman ng Kabal ay nilaro ko na. So from PC up to mobile. And ito is honest review talaga guys. Hindi to kumbaga walang ano dito, walang pangit na opinion, walang ganda, walang pangit. Same lang lahat. So, umpisa na natin. So, dito unahin natin yung mga napansin ko na kakaiba dito kay Kabal Infinite Combo. So, meron dyan sa screen natin list ng ating cons muna. Kumbaga, yung mga tingin ko na medyo awkward na nandito sa Kabal. So, unang-una dyan is yung crafting. So, pupunta tayo ng crafting guys. Patayin ko lang to si Kauda. So, sa crafting kasi guys, meron sa Kabal menu, makikita nyo wala yung craft dyan. Craft ng weapon and armors, rings, amulet, so, and etc. So, yun yung nawala. So, ang crafting natin nga pala, dalawang klase guys. Isang weaponry at saka isang item. So, kung pupunta tayo dito sa Portlocks, puntahan natin yung item. So, kay Chloe, dito makikita yung mga items na ika-craft ninyo. And maraming nawala dyan. Ayan, kung mapansin nyo dito, so hanggang 380 lang yung ano niya, amity, yung max nung nasa baba. So, umaabot yan dati ng 9999. So, bago ko mag 1K. And kung mapansin nyo, maraming nawala dyan. And halos kumonte. At ito yung mga napansin ko, no? Kaya yan kumonte siguro ay
alam na pagkakakitaan nito ng mga free-to-play. So, doon naman sa 1,000 to 2K Amity, maraming binaklas dyan. Nawala din dyan yung mga disc. Hindi yung disc na to dark dice kasi yan eh. So, yung mga disc tsaka yung shape cartridge, nawala siya kasi pang-craft yun ng mga weaponry, items, armors, mga ganon. Kasi itong nandito nakikita sa screen ay crafting yan ng mga craft talaga na items, no? Pero kung pupunta ka sa menu, itong craft na to, yung naka-close na yan, nandiyan nakasalpak yung mga weaponry, mga craftsman, masters, tapos mga amulet and rings, diyan nakukuha yan. And hindi ko sure kung mag-open pa yan on the next level cap or sooner. So yun yung una, crafting. Kasi alam siguro nila na may mga players na crafter, no? So tayo crafter din tayo sa PC hanggang sa other Cabal mobile version. So next is yung game events. So for the game events, punta muna tayo sa item shop. So dito sa item shop, ito tinry ko na to. So natalo akong 2M dyan. Pero nabenta ko naman ng 3.5 gems. Yung 22M ko. And then sa convenience, walang nakalagay na rename card. Nilagay nila yon sa possible yun, ilagay nila sa website. Wala din dito yung CBS, nilagay din sa website. And then wala din yung change gender, nandoon din sa website. So almost lahat ng galaw nasa website. So yun yung sa game events. And yung mga nilaunch nilang events from November up to this date ay lahat may involvement ng pera. Kumbaga kailangan nyo mag-top up. So kung free to play ka, sad to say, kailangan mong gumastos dito sa game na to. And ako, honestly, ang nagastos ko dito parang 5,000 pa lang. Kasi gumamit ako ng CBS. So yung CBS kasi yung mahal doon, 5,000 din yun na wallet point. So kung sa peso, parang mga 3,000 siguro yun. Mga ganun. Tapos yung 2K, the rest, kung sang force gem ko ginamit. So yun yung medyo awkward. So third is yung ating bot at saka emulators. So naglabas sila ng yung parang verification yung mga naban. So medyo weird dito dahil sila yung may fault dito. Nagkamali sila yung mga scrolls kasi naging issue to eh. So 1 month pala nagkaroon ng issue na ganito. So fault na ng part ng Cabal yun. Ang problem naman, itong mga players naman, inubuso din. So kinuha nila yan dito sa inventory that time. Yun, isang fault nila yun. Kasi hindi naman magiging issue yun kung doon pa lang sa na yun, sa nirelease na nila na yun is naayos na. So yun yung bigla sila nagka-emergency maintenance. So yun. So fourth is yung hirap gumawa ng account ulit. So what do I mean? Yung paggawa ng account from Gmail to Cabal website ay napakahirap. Unang-una, napakatagal ng code. And second, kapag ang Gmail mo ay bago, hindi ka makakagawa ng bagong account. So kumbaga, namimili ng account yung website, no? Hindi ko lang sure kung bakit nangyari yon. And meron din silang mga nilabas na forms para i-fill up nyo doon yung mga game issue na na-encounter nyo. Pero yun, number 1 yun. Dati pa, na hindi makagawa ng bagong account from Gmail to Cabal website. So, tinry ko na kasi kanina gumawa pero ayaw talaga. So, yung Gmail na yun ay 2010 pa na Gmail. So, yun, partida, matagal na yun. So, almost 14 years na Gmail na yun. Pero hindi pa rin ako nakagawa ng account. So, still, ito pa rin yung ginagamit ko na account from CBT, from OBT hanggang sa official launch din yung game. So, yun yung mga napansin ko. And then, dito, yung napansin ko din, kung paunti na kaagad yung player within a month. So mukhang alam na nila yung mga pack, hindi ko alam kung
yung ano ba yun? Sabi nito, yung pangitain. So, yun yung mga bad side na medyo awkward na nakita ko. Then, sa good side naman, yung settings ng AFK farming sobrang sulit. Kumbaga, kabal menu, punta kayo ng options, yung dito sa setup niya. So, still, sa Korea, ganito din naman yung style, dati pa. So, medyo may tinweak lang sila dito, pero still, magagamit nyo pa rin siya. So, ayan yung settings, guys. Kapag mag-auto or AFK kayo, kung mag-farm kayo, tapos tutulugan nyo, pwede naman. At nandito naman lahat sa kanilang kabal menu settings. So, yan yung mga pros naman na nakita ko. So, second is yung kanyang war. Yung war, wala ng bracket 79. So, pros din to dahil nga, mas nag-focus na lang yung iba sa 109 to 155. So, kung magtumaas man yung level cap, 169 yung susunod. Then, yung ating last is yung slow pacing na items. So, as of now, dahil 1 month pa lang, mithril pa lang yung pinakamataas na weapon grade. Pero, napansin ko dito, so, kapag may pera ka sa game na to, sure ball na kaya mo mag-reach ng 1.2, 600k na CP or yung combat power ng character mo. Yung CP combat power yun, guys. Tapos yung AP yun yung attributes. So kung nakikita niyo sa taas, so CP yan, combat power. So yung iba umabot na ng 600. So may tulong din kasi yung collection, may tulong ang titles, and then may tulong din yung item, tsaka yung skill upgrades. So yun. So overall yung review ko dito, okay naman siya so far. No, wala na akong lalaroin ko na lang. Enjoyin ko na lang siguro yung laro. So currently iba na yung nilalaro ko, guys. So kung mapansin niyo, medyo naglaylo tayo sa laro ni Kabal. And ginagawa na lang ng character ko ngayon ay AFK farming. Pero hindi ako nagbebenta ng gems, hindi rin ako nagbebenta ng account. So more on enjoy the game na lang yung ginagawa ko. So after kong pag-aralan yung takbo ng nila, website, and then yung takbo ng kanilang game, and then especially the events. Importante kasi yung events and also yung community. So tinitingnan ko maigi yung mga comments nila, and then yung mga nababasa ko. So more on cash tong game na to. Kumbaga, kung free to play ka dito, panoorin mo yung mga video natin na pang free to play. Kung spender ka naman, gawa ka ng sarili mong mundo. Dahil pera lang naman ilalabas mo dyan kahit wala kang alam sa laro. Matik, lalakas ka. Kasi bibilin mo na lang, hindi ka na mag-aaral ng laro. Hindi mo na aaralin yung laro. So, ganun yung pinagkaiba ng dalawa. So, since yung iba, ginagamit mo din naman nila ng cash. Any game naman na nakita yung MMO ngayon ay ginagastusan ng mga player. Pero hindi naman yung sobra-sobrang gastos. Kumbaga pinag-aralan nila yung game before sila gumastos. So, yun yung difference. No? So, yun lang naman yung mga based sa opinion ko and experience dito sa Kabal Infinite Combo. So, currently, nasa Mir 4 ako ngayon. So, yung mga nagtatanong ko ano server ko doon, good luck. So, wala tayong alam sa Mir 4, pero may mga kaibigan na tayo na nandoon sa kabila. So, Mir 4, guys. Yun yung currently. May nagsabi lang kasi sa akin ito na i-try ko, and mukhang mag-enjoy ako dito dahil ang ganda ng graphics. Then, yung other games, possible i-launch natin sa other episodes ng dito sa ating page sa Facebook. So, I hope na naliwanagan kayo in today's video. And yung mga gusto pa rin maglaro ng Kabal, still maglaro pa rin kayo kung nag-enjoy pa rin kayo sa Kabal. And napakadaming MMORPG na nilabas this 2024 and yung mga upcoming for 2025. Then also maglo-launch ako ng mga FPS game dito sa ating Facebook page para hindi naman puro kabalan naman ang content natin. So I hope na supportahan niyo pa rin yung ating page and yung ating YouTube channel. So bye-bye, guys.